And of course, welcome po sa ating segment na SSS Boss, Believe Kami Sa'yo. JC, isa sa mga good news talaga ay na isa batas na nga ang kasambahay law. At ang good news din dito, covered din sila lahat dapat ng SSS. Tama. And of course, para bigyan tayo ng impormasyon tungkol dyan, makakasama natin ang ating very special guest this morning mula po sa Corporate Executive Officer 3 ng SSS, Attorney Alan Joseph B. Andrada. Good morning, Attorney. Good morning din po at magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay at mga nanonood sa impilang ito. Magandang umaga, Attorney. Yes, Attorney. Since nga napatupad na itong kasambahay law noong January 19, 2013, at sino-sino po ba yung sakop ng kasambahay law para SSS? Ang sakop ng batas na ito ay basically itong ating mga kasambahay o mga naglilingkod sa ating mga tahanan at ginagampanan ang mga tungkulin bilang kasambahay katulad ng yaya, hardinero, mga laundry woman, at mga katulad ng mga trabahador sa ating mga tahanan. Attorney, bakit hindi kasama yung mga family driver? Sa ilalim ng bagong batas na ito, hindi sila sinakop sapagkat sila ay sakop na ng iba pang provision ng ating batas, ng ating labor code. So, hindi na kailangang isama pa sa bagong batas sapagkat ang kategory nila ay nararapat na mabilang under the provisions of the Labor Code of the Philippines. Okay. Actually, Attorney, before ba nitong kasambahay law, meron na rin tayong mga batas na nag-regulate sa ating mga household helpers? Yes, we have, way back in 1993, we have Republic Act number 7655, which reinforce yung mga provision ng ating labor code. Kung parte naman sa SSS, even before itong kasambahay law, sila ay sakop na under the SSS way back in 1993 dahil po doon sa sinasabi nating Republic Act number 7655. So, covered na po natin sila even before the advent of this Republic Act number 10361. Okay, so ibig sabihin, Attorney, dati required na ba na mag-SSS pala yung ating mga kasambahay? Opo. Since 1993, nag-issue po tayo ng circular na kung saan ang ating mga household employers ay binigyan natin ng oportunidad para irehistro ang kanilang mga kasambahay. So that was way back before pa po. Attorney, sa tingin niyo, ano ba yung kahalagahan kung bakit isinama itong SSS sa kasambahay law? Actually, ang purpose ng bagong batas na ito ay mabigyan ng karampatang mga benepisyo at mga social security, social safety nets ang ating mga kasambahay. At bilang provider ng social security, isinama po ang ating SSS along with the other social security providers ng ating pamahalaan katulad ng PhilHealth at ng Pag-ibig. Attorney, nabanggit nyo kanina, binigyan nyo na noon ng household employers na irehistro yung kanilang mga kasambahay. Ngayon ba, Attorney, meron din parang gano'n na gagawin ang SSS? Well, actually, when this new law, itong Batas Kasambahay ay nag-take effect ang kanyang implementing rules and regulations last June 4, naglabas po kami ng mga panawagan sa ating mga dailies, mga dyaryo, at maging sa ating mga opisina na nag-aanyaya rin sa ating mga household employers upang irehistro ang kanilang mga empleyado. Sa katotohanan, ang aming mga sangay, 132 branches nationwide, ay magbubukas for the 4 Saturdays of June. We started last June 8 and then we have June 15, June 22, and June 29 para ma-accommodate po itong ating mga household employers at kanilang mga kasambahay na makapagrehistro po sa SSS. So, Attorney, whole day po ito, Yes, bukas ma'am. ang SSS? Opo. Open po kami just like any regular working day mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wala pong noon break yon. At yung pagrehistro lang ng kasambahay ang i-entertain ninyo. Tama Ang ba, mga Attorney? serbisyo pong ating ipagkakaloob sa 4 na Saturdays na kami ay una, yung pagrerehistro ng household employer. At kung ang wala pang SSS number ang isang kasambahay, pwede rin siyang kumuha ng SSS number. Open rin po ang aming mga tailoring facilities
sa mga branches namin kung saan meron kaming tailoring services upang kung nais nang magbayad ng buwan ng kontribusyon ay Pwede. maaari na pong Maaari. gawin doon sa 4 Saturdays na yon. Open din po ang aming data capture for the new ID card. Okay. Yun po yung mga serbisyong aming ipagkakaloob sa 4 Saturdays ng June. Pero attorney, gusto ko rin malaman, what if yung employer mismo wala pa siyang SSS number or hindi pa siya miyembro ng SSS, maari na po bang siyang sumabay sa pagrehistro kasama ng kasambahay niya? Mas maganda po kung sabay na silang magre-rehistro. Ang pagre-rehistro po ng isang kasambahay ay dapat gawin sa pamamagitan ng kanyang household employer. Kung ang kanyang household employer ay wala pang SSS number, siya po ay bibigyan namin ng employer ID number na kanyang gagamitin para sa lahat ng transaksyon para sa kanyang kasambahay. Itong household employer number, attorney, iba pa to sa yung business employer. Iba- Attorney. Yung employer number po na ginagamit para sa mga nagnenegosyo or business ID number, Iba sa personal. iba po sa personal at iba rin po yung household employer number. So, attorney, what are the documents needed para dun sa mga kasambahay na gusto magpa-register? Kung ang isang kasambahay ay meron ng existing SSS number, halimbawa, siya ay nagtrabaho na dati sa pribado, hindi na po niya kailangan kumuha pa ng panibagong number. Gagamitin na lang po niya yung kanyang existing number. Pero sa mga kasambahay na wala pa pong SSS number, sila po ay magsisecure muna ng kanilang personal SS number at kung available sa kanila ang kanilang birth certificate or baptismal certificate, yun po yung kailangan natin Yan at the lang time po. of registration. Pero attorney, kailangan din ba ng ID? Kung Or sakali? yun na lang? Yun na lang pong document na yon, birth certificate or baptismal Baptismal, certificate. okay. However, kung wala pa po siyang available na Right. dokumento at that time, halimbawa, siya ay taga-probinsya at ang Exactly. mga dokumento ay nasa probinsya, maaari pa rin po natin siyang bigyan ng SSS number. Kaya lang, ilalagay lang namin sa record namin ng marka na temporary membership until such time na po makapag-submit ng mga kailangang dokumento. Meron bang difference, attorney, kung temporary member ka dahil wala kang baptismal certificate? Baptismal or birth, Or and birth. we also have other documents, secondary documents kung wala yung mga yon, Right. like Ano yun, driver's license, the passport or voter's record, yung mga secondary documents natin. Ang kaibahan lang po pag temporary status ang mabibigay na yung membership ay hindi ka pa makakapag-avail ng mga benepisyo Benefits, okay. hanggang sa maging permanent number yon. Attorney, dapat ba may monthly contribution ka na at least 3 months for you to avail the benefits para sa mga kasambahay? Or as early as unang buwan pa lang po na pagka-contribute, pwede ka na po mag-avail ng benepisyo? Depende po, may mga qualifying conditions tayo for the different benefits. Yung sinasabi po ninyo na 3 months contribution before the availment of a benefit, applicable po yan sa ating special na programa na educational loan. Na kung saan, as early as 3 months of contribution, pwede na po mag-avail ng loans. Pero sa ating mga ibang benefits, ay hindi po kailangang ma-meet yung mga qualifying conditions loan or other kinds of benefits. May mga qualifying conditions po tayo paukol dyan. Ano po yung mga benefits na makukuha ng mga kasambahay? Pareho lang din po ba ito dun sa mga voluntary member at dun sa mga may mga empleyado? Actually, ang mga benefits ng mga kasambahay under the SSS law coverage as employees ay pareho sa mga benepisyong na-enjoy din ng mga nagtatrabaho sa pribadong sektor. So, the same benefits. So, nandyan ang death, May short-term benefit po tayo na benepisyo sa panganganak or maternity benefit at saka benepisyo sa pagkakasakit or sickness benefit. Yun po yung mga short-term benefits natin. And we also have long-term benefits Yes. like nabanggit nyo po na benepisyo sa pagkamatay or death benefit, benepisyo sa pagkabalda or disability benefit, at yung benepisyo sa pagre-retiro or what we call as retirement benefit. maaari din po ba sila mag-loan? Or- Opo. Maaari din. That is after paying 3 years contribution, 3 may years. entitled na rin po sila sa tinatawag nating salary loan. Attorney, kapag magpaparehistro na yung mga employer, household employer, tsaka mga kasambahay, kailangan ba ng personal appearance doon sa SSS branch?
kunyari, pwedeng isabay na nung household employer yung lahat, no, nung kanyang kasambahay. Either sa kanila po, sapagkat naiintindihan naman natin na may mga pagkakataon na hindi sila pwedeng sumabay na pumunta sa opisina. So pwedeng yung household employer po ang magdala ng mga dokumento, and at the same time, kung hindi po available yung household employer, pwede rin po sa kanyang kasambahay, Alright. ipadala na lang po yung mga kailangang dokumento. So, paano po yun? Pagdating po nila doon, paano po yung magiging proseso? Mabilis lang po ba? Mag-fill out lang sila ng application at dala yung mga requirements nila, and then makukuha na po ba nila agad yung SS number nila? Opo. Actually, ang commitment namin is on the same day, pero hindi ho inaabot ng even 30 minutes. Alright. Not even. Kung depende po sa queue sa branches, but then nakukuha po kaagad nila, naibibigay po namin kaagad sa kanila ang kanilang employer ID number at yung SS number ng kasambahay. Kapag lumampas, attorney, doon sa 4 Saturdays na allotted ninyo, pwede pa na magparehistro, pero on normal working days. Yes, ongoing. Ito lang po ay binibigyan natin ng pagkakataon itong mga household employers at mga kasambahay, considering na on regular working days, Yes, para- busy po sila sa kanilang Dahil mga... walang pasok, Sabado. Since bagong implement po itong law, itong kanyang implementing rules and regulations, so itong month of June lang po kami magbubukas ng 4 Saturdays. After that, we follow our regular working days to accommodate yung mga transactions ng ating mga... Kaya, Kaya naman- kaya sana kunin na nung mga boss natin yung I take oportunidad, no? advantage na nila, and we encourage everyone, lalo na yung mga may kasambahay dyan, na mag-register na, ito lalo ng dadating na 4 na Sabado, bubuksan ito ng SSS. Magdala lamang po ng birth or baptismal certificate. Kung wala naman, pwede ring driver's license, passport, or voter's registration. At kung wala talaga, maaari pa rin po talaga kayo pumunta dahil Or bibigyan naman temporary. kayo ng temporary membership. Attorney, meron din ditong provision sa kasambahay law na kapag below 5,000 yung sweldo nung empleyado, nung kasambahay, no, ay hindi pwedeng sila yung pagbayarin. Bagkus ay yung employer yung magbabayad. Can you give us more details about this, attorney? Opo, under itong batas kasambahay, kung ang isang kasambahay ay sumasahod o kumikita ng less than 5,000 pesos, hindi na po kakaltasan yung kanyang buwan ng sahod ng para sa SSS, para sa PhilHealth at para sa pag-ibig. Isyo-shoulder ng kanyang employer. Pero kapag naman 5,000 pataas, maghahati na po sila ng kanyang employer. Tama Hindi po ba? po exactly hati yon, may proportionate sharing. 70-30? Actually, sa SSS, ang porsyento na dapat ibayad sa SSS is 10.4%. Alright. However, with that 10.4, 3.33% lang ang sa Sa kasambahay. kasambahay. And then yung 7.07% will be the share of the employer. Attorney, meron lang akong huling question. Sorry, habol ko lang kasi ang daming kailangan malaman, no? Kapag nag-apply ka na ng SSS para sa kasambahay, does this retroact? Ibig sabihin, kailangan mong bayaran yung lahat ng previous months of service nung iyong kasambahay? Sa ating form po, merong portion doon na date of employment. Right. And it will be the employer na magdi-declare kung ano yung date of employment ng kanyang kasambahay. And we will presume it to be correct kung ano yung nakalagay doon. Right. Ngayon, kung ang kanyang date of employment ay before the date of registration, babayaran po natin yung nag-accrue na contributions. So it will all depend doon sa declaration ng date of employment ng kasambahay. Alright. Yun po yung susundan natin. Maraming Thank you so salamat, much. attorney. And of course, dahil nga po bilang Father's Day, meron po mula po sa People's Television, Good Morning Boss. And of course, sa Glorious Blender po kaming gift po para po sa inyo, attorney. Happy Maraming salamat Father's po. Day po. Happy Father's Day, And of attorney. course, in-invite natin ang lahat na pumunta na po sa nearest SSS branch po ninyo dyan. 4 na Sabado po yan ng June. Nako, sayang na sayang kung lalampasan pa nila to dahil 4 Saturdays na po ito. Yes. June 15, tapos June 22 and June 29. No? Puntahan po natin ang SSS branch nationwide. No? Yan po si Attorney Alan Joseph Andrada mula sa SSS. Maraming salamat.